over 300 years na mula nung sila tinaguyod. Kaya go, go, go! Video vlog number 23. Hi friends! Bukod sa ako ang ginawang leading lady ng lahat ng drama ng MGM Corp, kahit na isa lang talaga yung drama nila, meron pa akong record deal! At hindi lang yan, may movie na rin ako! Kulang na lang friends, isang tell-all book about sa favorite subject ng lahat. Me! Vlog number 7. Okay. Video vlog number 79. Friends, this is sad that na-hurt ang feelings ko. Kasi naman, lagi na lang sa akin sinasabi ni Padre Cura kung ano dapat gawin, ano dapat sabihin, ano dapat ang paninamit. Lahat na! Pero, alam mo yun, hindi ko na ma-express ang aking creative energies. Kainis naman eh. Pero may good news pa rin ako. Siyempre, pagkatapos ng matagal na paghihintay, hindi nyo na kailangan maghintay. Ilalabas na kasi ang aking tell-all book about the greatest topic in the world. Me. Eto, The Confessions of the Real Felicitas Batikot. Buy it. Video vlog number 88. Guys, natatakot na ako. Para kasi may sumusunod sa akin. Ano yun? Lord, please, tulungan niyo po ako, Lord. Tulungan niyo po ako. Sana makuha mo tong message na to. Baka ito na kasi yung last message ko. Gusto ko lang sabihin na I love you. Boss! Kailangan natin ikaw na video specialist natin. Baka pwede masabi niyo kung ano nangyari kay Felicitas. Amazing. Ha? Boss, anong amazing? Pag nilapatan ko yan ng socio-historical na konteksto, di ba panahon yun ng mga Kastila? Pero, nung panahon yun, nagsisimula ng usbong yung mga makabagong ideya na galing sa enlightenment o kaliwanagan na reforma sa Europa. So, wala ka. So, ibig sabihin, yung tandang basyo makunat na yun, kontrateksto yan. Kontrateksto sa namamayani o sabihin natin kumakalat na kaliwanagang Europeo, yung mga reforma na ibig kunin ng mga nasa edukadong klase, di ba? Boss? Kasi, baka yun na yung clue na kailangan natin para ma-solve yung kaso. Tapos yung iniisip nila to sa isang matandang makunat. Boss, hindi ko alam ganyan pala kayo. Hindi ko akalain. Ano ba yan? Hindi mo ba nakikita ako? Hindi. Malamang. Madilim mo. Kung lalapatan natin yan ng socio-historical na konteksto sa panindigan, ganito ang kakalabasan. Kasi ang uso noon mga nasa verso, ibig sabihin mga out at corridor, na napapailalim sa romanticismo. Ngayon, bakit natin sinasabing tagapagpauna ng nobela yung tandang basyo makunat na yan? Kasi, iyan ay isa sa mga unang akda na sumusunod sa movement ng realismo. Diba? Oh, sure, boss. Tapos, ang mga usong, yan, tagapagpauna, diba? Tapos sa mga uso na sa prosa noon ay mga dasal, mga pasyon, tsaka yung mga buhay ng mga santo-santo. Tignan mo, realistang akda, tapos biglang na ilathala. Di ba, hindi mo pagtatakan yun, di ba? Amazing, boss. Oo, tugmang-tugma. Tama! Sir, boss? Hanapin ko na lang yung nanay na nabanggit sa vlog niya. Sige. Salamat sa film. Ganyan ka naman eh. Hindi mo na-appreciate yung... ano pa ginagawa mo dyan? Akala ko hanapin mo yung nanay ni Felicitas Batikot. Boss,
Hanapin ko lang naman sa Facebook, gawin ko ang friend eh. Nandiyan pa kayo, hihintay ko lang naman kayo gumalaw eh. Sige na, ganun mo lang, wala mo lang ma-forwards. Gusto na. War tayo. Ginang di maniwala batikot. Ako nga po yun. Kinalulungkot ko pero natagpuan namin ang bangkay ng inyong anak sa kagubatan. Okay. Hindi ba kayo nalulungkot sa aking ibinalita? Ganun talaga ang buhay. Alam kong sumalangit na kaluluwa ng aking anak. Hindi ba kayo naghahanap ng hustisya para sa inyong anak? Ganito rin ho ang kinasapitan ng aking anak na si Prospero. Ayon sa pahina 29 ng Tandang Basyong Makunat, wala kami hinangad at minasa ng aking asawa kundi mapakapag-aral siya sa Maynila. Alam niyo po ba kung nasan na siya? Nasusunod na siya sa impyerno! Ang iyong anak na si Prospero Batikot na hindi naging mapalad sa kanyang kinahantungan at iyong anak na si Felicitas Batikot na pangit na nga, hindi pa pinaniniwalaan ng mga tao sa paligid niya. Di po ba? Ay, ang anak ko naman pong si Prospero, ayon sa pahina 31 ng Tandang Basyong Makunat, ay napakabait na bata, ngunit may kapurulan sa isip. At ang aking anak naman na si Felicitas, ayon sa pahina 49 ng Tandang Basyong Makunat, bagaman pangit, ay banal at pinagkalooban ng Diyos ng matuwid at matalinong isip. Kaya ganito ang kinasapitan ng aking anak ko si Prospero. Say! At ang aking anak naman na si Felicitas, sumulang tuwa ang kaluluwa niya, ay nasa langit na. Sayang naman at ang iyong anak na si Felicitas ang biniyayaan ng katalinuhan dito sa lipunang patriarkal. Kung sabihin yan, ayon kay Ginoong Padre Cura, at aking pinaniniwalaan din na ang lugar ng kababaihan sa ating lipunan ay bilang isang ina at kasiping sa kama. Kasi ho, ang mga babae napakahina at ayon kay Ginoong Padre Cura, kailangan itong gabayan at protektahan. Padre Cura sa ganito, Padre Cura sa ganyan. Tila mas sinisiti mo pa ata si Padre Cura kaysa sa binigay ni Ginoong Ariel, diksyon. Huwag niya sabihin kay Ginoong Padre Cura, siya ang aming gabay.